Alam mo ba? Padami ng padami ang mga Pilipinong nangangarap makipagsapalaran sa ibang bansa para makabayad ng utang, makapag-ipon at makapagsimula ng mas maging hawang buhay para sa pamilya. Ngayong 2025, mahigit 2.5 milyong OFWs ang nagtatrabaho sa labas ng bansa at marami sa kanila ang nakahanap ng tagumpay sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ang tanong, saan nga ba ang pinakamagandang bansa para sa mga OFWs ngayong taon? Kung naghahanap ka ng mas mataas na sahod, mas magagandang benepisyo at posibleng permanenteng paninirahan, para sa iyo ang video na to. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started! Top 10. Australia. Ang Australia ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga OFWs dahil sa napakagandang kalidad ng buhay at balanse sa pagitan ng trabaho at personal na oras. Kilala ito sa malilinis na lungsod, world-class beaches at maging hawang pamumuhay. Maraming job opportunities ang naghihintay sa skilled workers lalo na sa mga larangang gaya ng agrikultura, engineering, IT, healthcare at culinary. Sikat ang Australia sa pagbibigay ng magandang working conditions at malinaw na path para sa mga gustong mag-permanent residency. Pagdating sa sahod, malaki ang kita ng mga manggagawa sa Australia dahil sa matatag nitong ekonomiya. Ang average na buwanang kita ay nasa 5,685 Australian dollar o higit 200,000 pesos kada buwan, depende sa trabaho. Ang mga nurses ay maaaring kumita ng 4,000 to 6,000 US dollar kada buwan, habang ang mga IT professionals ay kadalasang mas mataas pa ang kita. Alam mo ba, 90% ng mga immigrants sa Australia ang nagsabing naging mas maayos ang kanilang buhay matapos lumipat doon, thanks to its beautiful environment and relaxed lifestyle. Top 9. South Korea. Ang South Korea ay hindi lang kilala sa K-pop, K-drama at masasarap na pagkain tulad ng samgyeopsal. Isa rin ito sa mga bansang patok para sa mga OFWs. Kilala ang bansa sa modernong teknolohiya, mabilis na lifestyle at malinis na kapaligiran. Maraming oportunidad sa mga industriya ng electronics, automotive, textiles at factory work, habang tumataas na rin ang demand para sa mga English teachers at skilled workers. Pagdating sa sahod, competitive din ang kita ng mga OFWs dito. Ang mga English teachers halimbawa ay maaaring kumita ng 3,708,640 Korean won o halos 130,000 pesos kada buwan. Malaki rin ang chance para sa mga factory workers at production operators na makapag-impok dahil mababa ang placement fees at may magandang working conditions. Alam mo ba, bukod sa may mahigit 16,000 Filipinos na nagtatrabaho sa South Korea, isa rin ito sa mga bansang may pinakamataas na disposable income sa Asia, kaya mas madali para sa mga OFW na makapag-ipon. Top 8. Japan. Ang Japan ay matagal ng pangarap ng maraming Pilipino, hindi lang dahil sa ramen, anime at cherry blossoms, kundi dahil na rin sa magandang oportunidad para sa trabaho. Kilala ang bansa sa disiplina, kalinisan at mataas na respeto sa mga manggagawa. Maraming trabaho para sa mga caregivers, factory workers, engineers, IT professionals at English teachers. Pagdating sa sahod, maraming OFWs ang kumikita ng competitive rates. Ang mga caregivers at skilled workers ay maaaring kumita mula 90,000 pesos hanggang 150,000 pesos kada buwan, depende sa trabaho at experience. Libre rin ang training sa ilang caregiving programs na sagot ng gobyerno ng Japan. Alam mo ba, may mahigit 300,000 Filipinos ang nagtatrabaho sa Japan. Kaya kung gusto mong magtrabaho sa bansang ligtas, moderno at may high demand sa skilled workers, Japan is the way. Top 7. Taiwan. Ang Taiwan ay isang rising star para sa mga OFWs. Kilala ito sa napakagandang tech industry, masasarap na street food at malapit na lokasyon mula sa Pilipinas.
maraming Pilipino ang nagtatrabaho bilang factory workers, machine operators, caregivers at production staff. Pagdating sa sahod, maaaring kumita ang mga OFWs ng 90,000 pesos hanggang 120,000 pesos kada buwan, depende sa posisyon. Bukod pa rito, karaniwang wala ring placement fee at sagot ng employer ang work permits at iba pang requirements. Alam mo ba, visa-free na rin ang Taiwan para sa mga Pinoy at halos 89,000 OFWs na ang kasalukuyang nagtatrabaho doon. Top 6. Canada. Isa ang Canada sa mga pinakamagandang bansa para sa OFWs dahil sa mataas na kalidad ng pamumuhay, inclusive policies at multicultural environment. Kilala rin ito sa pagiging family-friendly, perfect para sa mga may planong magdala ng pamilya later on. Pagdating sa kita, an average monthly income ay nasa 3,757 Canadian dollars o humigit kumulang 150,000 pesos kada buwan, depende sa trabaho. Ito ang karaniwang sahod ng ilang OFW workers sa Canada. Healthcare workers ay kumikita ng 2,500 hanggang 4,000 Canadian dollars, katumbas ng 100,000 pesos hanggang 160,000 pesos. Ang mga IT professionals ay may kita na nasa 4,000 hanggang 6,000 Canadian dollars o 160,000 pesos hanggang 240,000 pesos. Ang mga domestic helpers ay kumikita ng 1,200 hanggang 1,600 Canadian dollars o 48,000 hanggang 64,000 pesos kada buwan. Bukod sa sahod, may mga benefits din tulad ng 25 leave days, flexible working hours at libreng child healthcare, kaya super sulit ang pagtatrabaho sa Canada. Alam mo ba, ang Canada ay kabilang sa top 10 happiest countries in the world ayon sa UN, kaya hindi lang bulsa ang masaya, pati puso. Top 5. United Kingdom. Ang UK ay isa sa mga bansang may malaking pangangailangan para sa mga nurses, caregivers at healthcare professionals. Bukod dito, may trabaho rin para sa mga agricultural workers, construction managers at engineers. Dahil English-speaking ang bansa, mas madali para sa mga Pinoy na mag-adjust. Ang sahod ng mga healthcare professionals sa UK ay nasa 2,000 hanggang 4,000 US dollars kada buwan o katumbas ng 116,000 pesos hanggang 232,000 pesos depende sa experience at position. Bukod sa magandang kita, may legal protections din ang mga empleyado at access sa libreng healthcare sa pamamagitan ng NHS, kaya malaking ginhawa ito para sa mga OFWs. Alam mo ba, bukod sa magandang sahod at benefits, strategic din ang UK location, kaya madali kang makakapag-travel sa ibang parts ng Europe habang nandun ka. Top 4. Hong Kong. Hindi lang shopping destination ang Hong Kong, isa rin ito sa mga bansang may pinakamalaking Filipino workforce. Dahil malapit ito sa Pilipinas at may malinaw na labor laws, naging top OFW choice na ito sa mga nakaraang taon. Karamihan sa ating mga kababayan ay nagtatrabaho bilang domestic helpers, ngunit tumataas din ang demand sa mga healthcare workers at IT professionals. Pagdating sa sahod, ang mga healthcare workers ay may kita na nasa $1,500 to $3,000 USD, katumbas ng 87,000 hanggang 174,000 pesos. Para sa mga IT professionals, ang sahod ay nasa $2,500 to $5,000 USD o 145,000 hanggang 290,000 pesos kada buwan. May mga benepisyo rin tulad ng libreng tirahan at pagkain para sa domestic workers at maayos na kontrata na protektado ng batas. Sa mga profesional naman, mataas ang respeto sa trabaho at may access sa public services. Alam mo ba, sa dami ng OFW sa Hong Kong, meron pa ngang ilang shopping malls at establishments na may Tagalog signs, kaya parang nasa bahay ka lang. Top 3. Singapore. Top choice si Singapore para sa mga OFWs na gusto ng modernong city life, mabilis na transportasyon at malinis na kapaligiran,
all while staying near sa Pilipinas. Dahil English-speaking ang bansa, mas madali rin ang communication at work integration. Maraming oportunidad dito sa mga larangan ng IT, finance, healthcare, construction at household services. Pagdating sa sahod, ang mga IT professionals at nagtatrabaho sa finance sector ay kumikita ng $3,500 hanggang $5,500 USD kada buwan o 203,000 pesos hanggang 319,000 pesos. Ang mga nasa healthcare at construction ay may kita na nasa $2,000 hanggang 3,500 USD o 116,000 pesos hanggang 203,000 pesos. Samantala, ang mga domestic helpers ay kumikita ng $450 hanggang 600 USD na katumbas ng 26,000 pesos hanggang 34,800 pesos bawat buwan. Bukod sa competitive salaries, may strict labor laws din na nagpaprotekta sa mga manggagawa, kaya safe at secure ang working environment sa Singapore. Alam mo ba, ika-third safest city in the world ang Singapore, kaya perfect ito sa mga OFWs na priority ang kaligtasan at quality of life. Top 2. New Zealand. Kung hanap mo ay tahimik na bansa na may ganda ng kalikasan at high quality of life, swak sa'yo ang New Zealand. Kilala ito sa malinis na hangin, stunning nature views at friendly na mga tao. Hindi lang ito ideal para sa adventure, kundi para rin sa mga OFWs na naghahanap ng stable na career at long-term opportunities. Ang average na buwanang sahod sa New Zealand ay nasa 5,603 New Zealand dollars o 201,000 pesos kada buwan. Bukod sa mataas na kita, may mga work options gaya ng 12 to 23-month work visa at working holiday visa, depende sa qualification. Magandang balita rin, malaki ang chance na makakuha ng permanent residency lalo na kung ikaw ay isang skilled worker sa mga larangan ng healthcare, engineering, agriculture at IT. Alam mo ba, consistently ranked ang New Zealand bilang isa sa mga least corrupt countries in the world. Kaya siguradong magiging maganda ang working experience mo dito. Top 1. United States of America. Hindi maikakaila, ang USA pa rin ang ultimate dream destination ng maraming OFWs. Bukod sa malalaking kita, maraming work opportunities sa halos lahat ng industriya, mula healthcare at IT hanggang education, hospitality at household services. Bonus pa ang diverse culture at high standard of living na talaga namang OFW-friendly. Pagdating sa sahod, ang mga healthcare workers tulad ng nurses ay kumikita ng 3,500 hanggang 4,500 US dollars kada buwan o 203,000 pesos hanggang 261,000 pesos. Ang mga IT professionals ay may mas mataas na kita, nasa 5,000 hanggang 7,000 US dollars o katumbas ng 290,000 pesos hanggang 406,000 pesos kada buwan. Pati ang mga domestic helpers ay kumikita ng 1,500 hanggang 2,000 US dollars o 87,000 pesos hanggang 116,000 pesos. Marami ring available na work visas tulad ng H-1B, skilled workers, H-2B, non-agricultural workers, at J-1, exchange visitors. Sa tamang proseso, pwedeng mauwi sa permanent residency ang pagtatrabaho dito, kaya't pang long-term goals talaga ang USA. Alam mo ba, sa tinatayang 4.2 million Filipino sa US, ito ang bansa na may pinakamalaking Filipino diaspora. Kaya siguradong may kabayan ka kahit saang state ka mapunta. At ayan na nga, sana nakatulong sa'yo ang listahang ito. Saang bansa ang gusto mong subukin magbuhay OFW this 2025? Tandaan, hindi lang sahod ang dapat mong isaalang-alang. Importante rin ang kaligtasan, kultura, oportunidad at posibilidad ng paglago bilang isang individual. Kahit saang panig ka man ng mundo, ang pagiging masipag at matatag nating mga Pinoy ay tunay na kahanga-anga.
Kung may bansa kang nasa wishlist, comment mo na sa baba. Gusto rin naming marinig ang experience mo kung dati ka ng OFW. Like, share, and subscribe for more contents like this. Hanggang sa muli, kabida!